Paano nga ba mag-open ng bank account dito sa Canada? Panoorin mo tong video na to para hindi ka na mahirapan. Opening a bank account. Isa yan sa mga kailangan mong gawin pagdating mo dito sa Canada. Yung mga bagay-bagay na kailangan mong gawin pagdating mo dito sa Canada. Gumawa na pala ako ng video na yan. Nasa description box na para hindi ka na mahirapan. Ano ba yung mga requirements? Meron lang dalawang requirement. Yung unang requirement, proof of identity or ID na tinatawag. Sa mga temporary resident na bagong nating dito sa Canada, most likely ang ipapakita mo is yung passport mo. Dalawang requirement, kailangan mo magpakita ng residency identification. Ano ba tong mga to? Kailangan mo lang ipakita yung work permit na print at yung student permit na print. Upon landing dito sa Canada, sa airport pa lang, ibibigay na yan ng immigration. Ipiprint yan originally, so yan ang ipapakita mo dito sa mga bangko. Para sa mga international student, kailangan mo ding ipakita yung proof of enrollment mo. Meron kasing specific account para sa mga international students, sayang din yon. Meron kang 3 options para makapag-open ng bank account dito sa Canada. First option, by appointment. Pwede ka mag-book ng appointment via call or in person. Pag nakabook ka na, mag-open ka ng checking and savings account. I-explain ko pala kung ano yung checking and savings account. Medyo nakakalito kasi compared sa Pilipinas. Ang checking account sa Pilipinas, account ito pero bibigyan ka ng cheque. Ang savings account sa Pilipinas, ito yung may ATM na tinatawag or pwede kang mag-withdraw gamit yung card na yun. Dito sa Canada, pag sinabing checking account, yun yung savings account natin sa Pilipinas. Meaning, itong checking account na to, meron silang i-provide na card. Yung account details ng checking account mo, yan din ang ibibigay mo sa mga employer. Diyan nila ita-transfer yung mga sweldo mo. Unlike sa Pilipinas, every employer may sariling bangko. Pag palipat-lipat ka ng employer, kailangan mong mag-open ng payroll account bawat bangko. Imagine, pag 5 ang trabaho mo sa Pilipinas, dapat meron kang 5 payroll account. Ito sa Canada, isang checking account, kahit 10 pa ang trabaho mo, ibigay mo lang yung checking account, doon na nila ilalagay lahat. Ang savings account naman dito sa Canada, literally savings lang. Wala silang ibibigay na card. Hindi ka rin makaka-withdraw, hindi ka rin makaka-deposit kasi walang card. Over the counter, pwede kang mag-withdraw pero kailangan mo pang ilipat sa checking account mo. Let's say nakapag-open ka na ng checking and savings account mo. Isang advice na mabibigay ko sa'yo, bulk ng pera nyo, ilagay nyo sa savings account. Siguraduhin mo din na yung savings account is joint account. Ibig sabihin, dalawa kayong nakapangalan or pareho kayong may access sa joint account. Sa checking account, magtira ka lang ng konti. Saktong-sakto lang. Mag-request ka na din ng credit card. Sa mga international student, most likely ma-approve ka. Sa case namin ni Leslie, approve agad siya. Binigyan siya agad ng 1,000 credit limit. Pero sa case ko, hindi ako pinayagan kasi wala akong trabaho. Sinabihan ako na pag nagkaroon na ako ng trabaho, doon ako bibigyan ng credit card. Pero sa mga open work permit na katulad natin, i-request mo na lang din kasi may kakilala ko, nag-request siya ng credit card, binigyan naman siya. Hindi yan standard, bawat branch pwede mong i-request yan kung gusto mo talaga. Second option, pwede kang mag-walk-in. Pwede mong i-try na mag-walk-in sa isang branch sa mga bangkong ito. Sortehan lang din kung may available advisor, pwede mo nang kausapin. Pero minsan, kung matao yung branch na yun, wala. Pag kasi inside GTA ka, mahirap na mag-walk-in. Tingin ko, pag outside GTA, medyo may chance ka na mag-walk-in na lang at maayos na yung mga request mo. Third option, online. Oo, pwede kang mag-create ng account online. Pero hindi ko to ina-advise. Kasi i-deposit mo rin naman yung pera mo. Hindi ka ba pumunta ng branch? Galing kang Pilipinas, ang
ang advice ko sa'yo, huwag mong dadalhin ng buong cash yung pera mo. Pwede mo tong i-bank draft. Sa case namin ni Leslie, nag-bank draft kami 80% or 90% ng pera namin naka-bank draft, tapos yung iba cash na. Saang bangko ba kami pumunta? Pinuntahan namin is Scotiabank. Meron kasing tie-up yung Scotiabank sa BPI. Yung bank draft na yan, within 1 month, makikredit na sa account. Ano nga ba ang kailangan mong diskarte? Inaposit mo na yung pera mo 80% sa bangko. So meron niyang days na kailangan ma-process nila. Sa case namin, it's 30 days. Medyo matagal. Ang ginawa namin, yung cash na hawak namin is good for almost 3 months na tingin namin yun ang magiging expenses namin. Nung na-approve na after 30 days, yung excess cash namin, dineposit na din namin kasi hindi advisable na humawak ka ng malaking pera or malaking cash dito sa Canada. Mas maganda pa rin gumamit ka ng card or credit card, may points pa. Yan ang ina-advise ko sa'yo kung magdadala ka ng funds dito sa Canada. Pagka-create mo ng checking and savings account, meron yan maintaining balance, so tinatawag na average daily balance. Pag ikaw ay student or open work permit, meron silang promo or newcomer promo na tinatawag. Sa checking account, ang maintaining yan kung walang promo is $4,000. Kailangan ma-maintain mo yung balance mo sa 4,000 na yan. Kung hindi, mapipenalize ka o magkakaroon ka ng fees na tinatawag. Sa mga international student, $100 lang ang kailangan yung i-maintain within your study period. Sa mga open work permit katulad ko, 1 year lang. Sana nakatulong tong video na to. Abangan mo yung mga video na gagawin ko every Thursday. Pipilitin kong maglabas ng mga video na to para hindi ka na mahirapan pagdating mo dito sa Canada, or alam mo na ang mga gagawin mo pagdating mo dito sa Canada. Peace!